Alam nyo mga 30s sure na sure ako marami sa inyo or nakita nyo na sa TikTok dahil trending yung tinatawag nila na tanghulo. Ako, sobrang sarap niyan. Miski ako, trinay ko yan nung nagbakasyon kami sa Boracay. Sarap! By definition, yung tanghulo kasi is parang nagko-coat sila ng hard sugar sa mga prutas. Hindi ko alam kung nilalagay nila sa mga karne yan, pero usually, ang natikman ko pa lang din naman is yung prutas talagang binababad nila sa mainit at kumukulo na tubig na may asukal, no? Para maging caramel. Tapos tinutuhog nila ng stick yon. Ito na. Yung kwento natin ngayong araw, nung una ko siyang malaman, nung una ko marinig yung title, parang natatawa ako. Kasi ang sabi nila, ang pangalan daw nito ay Tanghulo Murder. Alam mo, napaisip ako. Sabi ko, hala, joke ba yan? And then, nakita ko tong balita na to. Ang sabi, a woman who poured a mix of boiling water and sugar over her husband in an act of vengeance has been found guilty of his murder. Pasabi na lang ako, alam mo, fuck, totoo nga yung kwento. Pero dahil dyan, napakarami ng mga pumasok sa isip ko. Iniisip ko bakit tanghulo murder, teka. Ano yung ginawa niya sa katawan? Tinusok niya ba? Kinain niya ba? Nilagyan niya ba ng asukal? Binenta niya ba, no? The possibilities are endless. Pero, eto masasabi ko sa inyo, ihanda niyo yung mga sarili ninyo ngayong gabi. Napakaganda ng kwento natin. Sabay-sabay nating aalamin kung ano ang nangyari dito sa binansagan nila na Tanghulo Murder. The Neston Sugar Water Killer. Bago tayo mag-umpisa, huwag niyo muna kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell dahil meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Promote ko lang din po yung aking TikTok at yung aking Instagram dahil binibuild ko po sila ngayon. Sana marami sa inyo na mag-follow sa akin doon dahil nag-update po ako doon ng mga kwento natin at kung mga ano yung mga update ko dito sa channel at content natin. Anyways, hinga muna tayo ng kaunti. No, gusto ko na huminga muna kayo kasi i-digest natin ng malala itong kwento na to. Also, huwag kayo aalis. Gusto ko na tapusin nyo hanggang sa dulo itong kwento na to kasi meron siyang plot twist na miski ako, naging roller coaster yung aking emosyon nung binabasa ko to. Galit ako, naawa ako, na-plot twist talaga ako. Diyos ko! Bago natin umpisahan, gusto kong tignan nyo itong larawan ng tinatawag nila na si Corinna Smith. Tignan nyo yung mukha niya ha. Titigan yung maigi. Ganyan ginagawa ko din pag inumpisahan ko yung kwento. Tititigan ko kung sino man yung mga suspect, mga biktima. Kinakapa ko yung aura nila. Tatanungin ko kayo ha, hulaan ninyo, bakit sa tingin mo ginawa niya yung ginawa niyang pagtatanghulo doon sa asawa niya? Comment nyo na ngayon, tapos mamaya babalikan natin at tignan mo kung tama ba yung hula mo dito kay Corinna. Eto na yung ginawa niya. Pupunta tayo sa panahon ng pandemic lockdown. Doon nangyari itong mga to. July 14, 2020. Pupunta tayo sa Neston, Wirral. Sana ay tamang pagkakabanggit ko dyan sa lugar nila, no? Napakagandang lugar. Meron siyang asawa, etong si Corinna, na nagngangalan na Michael Baines. Baines din tong si Corinna, pero pinatanggal niya ata yung apelido niya kung hindi ako nagkakamali, no? Si Michael Baines, matanda na siya, 80 years old, at makikita natin na malayo yung edad nila mag-asawa. So isang araw, yung asawa niya, nananahimik, natutulog lang. Etong si Corinna, ang gulo-gulo ng utak niya ng araw na to. Hindi natin alam kung ano yung pumapasok sa isip niya, pero si Corinna, nagpapakulo siya ng tubig. Pumunta siya doon sa garden nila para kumuha ng isang bucket. Nagpakulo daw siya ng 2 kettle ng napakainit at kumukulong tubig. Mainit na mainit talaga. Kung makikita mo talaga yung usok, ganon. Sabi sa mga balita, kumuha daw siya ng 3 bag ng asukal. Hindi ko alam kung gaano karami yung 3 bag na yan, pero napakarami po nun para sa 2 kettle ng tubig. So kung iisipin natin, napakakapal ng asukal na yon. Nilagay niya yung asukal sa tubig. Hinalo niya. Halo si Corinna ng ganyan. Alam mo,
Ayon sa mga balita, sa mga kwento tungkol kay Corina, ang sabi nila na habang ginagawa daw to ni Corina ay galit na galit siya at gigil na gigil siya. So imaginein mo na lang, nasa isip niya talaga yung gagawin niya sa asawa niya. Inis, bawat paghalo ng asukal, iniisip niya na kung ano yung gagawin niya sa asawa niya dito. Ganon katindi. Kinuha niya yung tubig na yan. Punta siya dun sa kwarto ng asawa niya. Hindi ko alam kung tinitigan niya ba muna or sinabi niya na deserve mo to. Pero nandun yung gigil niya. Itong napakakapal na tubig na may asukal na to, hindi siya bastang tubig lang ha. May asukal na napakakapal, nilagay niya doon sa torso ng asawa niya. Hindi na natin kailangan mapanood kung may video man yan, pero alam ko na nung ginawa niya yan, nung binuhos niya yan, umiiyak at sumisigaw ng pagkalakas-lakas yung asawa niya dahil una sa lahat napakainit nun at pangalawa, hindi mawawala agad yung init at hapde nung asukal. Dumidikit-dikit sa katawan niyan eh. Imagine mo pag napapaso tayo, isang dikit lang ng ganun. Aray na tayo. Pero ito hindi. Nagtatagal doon sa katawan yung asukal. Sabi ng mga prosecutor na nag-handle ng kaso na to, no, mas matindi daw yung damage nito dahil nga ayon din sa ako mismo yung unang isip ko agad dito, no, dahil mas makapal, mas malagkit, at hindi lang basta lagkit, dumidikit talaga sa balat, which makes it deadlier. Sila mismo ang nagsabi niya, very agonizing yung pain na naramdaman nung asawa ni Corina dito sa pagbuhos ng asukal na to. Imagine nyo lang yung eksenang yun, no? Imagine mo sa'yo nangyayari, no? At matanda ka na hindi ka na makakilos. Grabe! Nung nalaman ko to, nagalit din ako kay Corina. Paano mo magawa yung ganyan? Pero sabi ko, hindi. Hindi. Aalamin muna natin, no? Bakit kaya to ginawa ni Corina? Eto na. Si Corina, pati yung asawa niya, nalaman ko na 38 years na pala silang kasal. 38 years, napakatagal nun ha. Usually, pag nagtatopic tayo ng ganito mga klaseng kwento, yung mga patayan usually dahil sa cheating, sa selos, sa hindi pagkakaintindihan. Pero iba tong kwentong to. After niya gawin yung pagbuhos ng kumukulong asukal, medyo nahimasmasan si Corina. Siguro naiisip niya rin bigla kung ano yung ginawa niya. Dahil sa sobrang galit, miski naman tayo, di ba, minsan galit na galit tayo, na yung kamay na natin yung nag-iisip at hindi yung ulo natin. That after natin magawa yun, saka lang magsisinkin sa atin, ay shit, nagawa ko yung ganitong bagay. Ganon yung eksena na nangyari kay Corina. After nag-sink in sa kanya yung pangyayari, nagmamadali daw tong si Corina. Pumunta siya sa isang kapitbahay nila, dumiretso siya ng takbo doon, hindi niya raw ka-close, sabi sa mga interview ha. Kasi sabi niya na, parang nasaktan ko siya ng malala. I think napatay ko siya. Kung ikaw yung kapitbahay, tas makakarinig ka ng ganun, masyasya ka na lang din ng hindi oras, di ba? Ano kaya yung ginawa ni Corina? At ano kaya yung naisip ng mga kapitbahay nila na, hala, may mamamatay tao sa loob ng bahay natin. Bakit nandito yan? Anong gagawin natin ngayon? So, sa takot ng kapitbahay, naguguluhan din sila. Pero, kinalaunan, no, dahil hindi naman on a murder spree, itong si Corina. Tumawag din sila ng pulis, no? So, yung pulis, after nilang malaman yung nangyari, agad-agad silang pumunta. Una nilang pinuntahan, si Michael. Diretso takbo sila sa bahay, nagmamadali sila, patayan to eh. Pasok sila sa loob ng bahay, binuksan nila yung pinto, tapos pagkita nila yung kay Michael, alam mo sabi nila, grabe daw yung mga sigaw, yung mga pag-ungol ni Michael. Nagpa-play sa isip ko, atensya na po kayong lahat. Nai-imagine ko rin, kasi parang feeling ko ako din yung nasasaktan. Parang feeling ko ako yung binanlian ng kumukulong asukal. Sabi, at the time na nandun sila, ramdam na ramdam pa raw niya yung lapnos ng balat. Nandun pa yung init. Asukal kasi. Imagine mo, matagal yun, diba? Tatawag sa pulis, tapos pupunta pa, babiyahe pa yung pulis. Ang tagal nun, pero nandun pa rin yung init. Ang sabi nila, sobrang lapnos daw. Pagdating nila at pagkakita nila kay Michael, sobrang lapnos yung dibdib na, yung torso niya. Yung mga shoulder, makikita mo raw na talagang sunog na talaga. Eto pa, yung mga talsik-talsik na mga maliliit, ang dami din daw. Tapos yung balat sa kamay, nakikita nila na natatanggal na. Imagine mo yung sakit doon. Yung katawan mo, para kang sinusunog na sa impyerno. Hindi ko kaya yun. Buhay siya.
Talagang at that moment, nagsasuffer siya. At hindi agad-agad nawala yon. For 5 whole weeks, dinala rin nila agad sa ospital, no? Naramdaman niya yung pain na yan kahit nasa ospital siya. Nandun pa rin yung pain na yon. Imagine at 8 years old nakakaramdam ka ng ganyan. Until finally, nung August 18, nawala na rin yung pain niya at tuluyan na siyang namatay. Hinga tayong malalim. Okay. Okay na ako. Pero, hindi ito nagtatapos yung kwento. Alam ko na at this point, marami sa atin nang gigigil kay Corina. Bakit mo nagawa yan, te? Bakit mo nagawa sa asawa mong napakatanda na yan? Na dapat nag-e-enjoy na lang sa buhay. Si Corina, sa puntong to yung kontrabida. Si Corina, yung sa tingin ng masa, ay mamamatay tao. Dapat maparusahan. At kinatatakutan siya kasi bigla, no, na pinag-usapan din sa kanila itong kwento na to. Pero gaya nga nasabi ko, hindi dyan magtatapos ang kwento. Alamin natin, may hindi pa tayo nako-cover bakit ginawa to ni Corina at bakit ganun na lang yung galit niya sa asawa niya. Binasa ko yung mga articles na to, inalam ko kung ano yung nangyari, and kung mabigat yung patayan kanina, I think 10 ulit na mas mabigat to. Naiyak ako, minsan na-empathize ko rin yung sarili ko sa ibang mga tao. Feeling ko ako yung kasali, siguro as an empath. Warning lang ha, if hindi nyo kaya yung mas malala pang kwento, huwag muna kayong tumuloy. Kasi gaya nga nasabi ko kanina, 10 ulit yung bigat nung pagpapatuloy ng kwento na to. Hindi ako sumusuporta sa violence. Pero at the back of my head, nung nalaman ko yung kwento ni Corina, napasabi ako na, deserve. Inuulit ko ha, hindi ko pinopromote ang violence. Peaceful akong tao, no? Hindi ako nakikipag-away, hindi ako nananakit. Pero naiintindihan ko yung sinasabi nila na gigil sa puso at gigil sa kamay ni Corina nung hinahalo niya yung asukal doon sa tubig. Before all of this happened, si Corina meron siyang anak. At ang pangalan ng anak niya ay si Craig. Si Craig, napakatagal nang nangyari, enough niya yung sarili niya. This was 2007, 13 years before the incident. 25 itong si Craig. Napakabata. 25. Ang dami pa natin pwedeng gawin sa mga buhay natin yan. Nag-uumpisa pa lang ang buhay, ika nga nila. Ngayon, hindi nila alam, no, kung bakit nila ginawa yan bilang isang magulang. Gulong-gulo ka. Bakit ako iniwan ng anak ko? It only left them confusion na hindi nila alam magtatagal hanggang 2020. Bago namatay si Craig, meron siya sinabi sa mama niya. Kay Corina, sabi niya, Ma, meron pong umatake sa akin na isang pet. Ginalaw niya po ako. It is important to know that at this time, I think nothing made sense. Especially dahil hindi naman nila alam kung sino yung gumawa nun kay Craig. At hindi rin naman sinabi ni Craig. Siguro yung pain ni Craig, no, na hindi niya masabi dahil magulo yung sitwasyon. Hindi niya ba sinabi kung sino out of fear? Hindi natin malalaman. Wala na kasi siya. At dahil wala nakakaalam, I can only guess, pero sure na sure ako, this left a hole sa puso ni Corina. Bigat. Babalik tayo sa 2020. Doon sa punto, nagigil na si Corina. Bago mangyari to, meron din siya isang anak na babae pa. Ang hindi ngayon nila alam, no, na after all these years na akala nila iniwan lang sila ng anak nila na walang sinasabi, alam pala ng anak nilang babae kung ano yung nangyari dito kay Craig. So dahil alam niya, siguro dahil matagal din siya binabagabag, sinabi niya sa nanay niya lahat ng nangyari. Ma, ito yung nangyari. Ito yung nangyari kay Craig. Alam mo kung sa'yo sasabihin yun, no? Hindi ko rin alam kung ano yung magagawa ko sa asawa ko. Ang hindi ko lang alam dito, wala akong ma-research, I tried my best, pero inalam ko kung sinabi ba ni Craig sa kapatid niya, yun nangyari. Kaya alam nung kapatid niya, or dahil nakita kung ano yung nangyari, nahuli sa akto. Ayan ang hindi ko po sure, pero sure ako na at this point, kailangan ng hustisya ng buong pamilyang to. At nagkataon na sa kwento natin ngayong araw, si Corina, yung hustisya na gusto niya, ay kinuha niya sa sarili niya mismong kamay. Alam mo, kung sa'yo mangyayari yun, no? Hindi mo na rin alam kung ano yung gagawin mo.
Hindi ko rin alam. Eto ini-imagine ko parang nanginginig ako. Nararamdaman ko yung inis ng nanay niya. What if ko sa atin mangyari yan ngayon, di ba? Yung anak mo na mahal mo, nawala dahil sa isang sikreto na ganon. Ngayon, wala naman nang nakaalam nung side nung tatay, no? Dahil obviously, patay na rin. Pero 5 weeks, hindi ko alam kung ano pa yung mga nasabi doon. Diba? Anyways, ito na. Ang tanong ngayon nating lahat is what happened kay Corina? Nakulong ba siya? Nag-agree ba yung mga tao sa ginawa niya? Alam mo, nakita ko, nagsasearch ako, napakarami pala ng mga sumusuporta sa kanya sa pangyayari na to. Nakita ko, no, na inakusahan itong si Corina ng grievous bodily harm na tinatawag. At the span ng 5 weeks, na naghihingalo yung asawa niya dahil dun sa pasok sa katawan. Pero, nung namatay yung asawa, sabihin na lang natin na parang hindi pinalitan, parang in-upgrade ng murder. Matapos daw ang isang 5-day trial, ang bilis 5-day trial, noong July 4, 2020, nasentensyahan agad siya noong July 9, 2020. Ang bilis sa kanila, nakakaingit naman yung gano'n. Ang sabi, sinintensyahan siya ng minimum na 12 years ng pagkakakulong bago siya pwedeng mag-appeal daw for parole. Ngayon, itong si Corina, buhay pa siya, no? Maraming nagsasabi, hindi ko na rin nakita, pero may mga nagsasabi na gagawan daw to ng libro. Hindi ako sure ha, pakicorrect na lang din po ako. Pero nakita ko, tingnan natin ito may na-screenshot ako dito from change.org. Yung mga tao talaga sumusuporta at sinasabi nila na sana ay babaan yung sentensya doon kay Corina. Pero for murder, parang mababa pa ngayon 12 years eh. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya dyan. Pero nuulit ko lang ha, hindi po natin sinusuportaan yung ganitong mga klase ng bagay. After nito, yung mga tao, syempre, dahil nakakagigil nga yung kwento na to, ang daming gumawa ng content, ang daming gusto na ma-share yung ganitong klase ng mga kwento. Kasi ha, marami na ako mga naririnig na ganitong mga kwento. Even in real life, even with my friends, sinasabi nila sa mga magulang nila, yung mga ganitong klase ng pangyayari. And most of the time, binabaliwala. Most of the time, hindi ko masasabi sa lahat ha, pero marami, hindi rin alam ng mga magulang na pinagkukwentuhan kung ano yung gagawin nila, kung paniniwalaan ba nila or hindi. Ngayon, maraming mga bata ang damaged because of this. Anyways, ang bigat ng ating usapan ngayong araw, no? Pasensya na po kayong lahat. Tinanay ko yung best ko para anuhin din ngayon. Pero dalang-dala lang din talaga ako kasi na-imagine ko yung sarili ko dyan. Ito yung tanong ko sa inyo ngayong araw. Ito yung tanong na pumapasok sa isip ko kanina pa. Actually, habang nire-research ko to. Medyo malalim siya ha. Para sa question of the day natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Ano yung mararamdaman mo sa ginawa ni Corina sa asawa niya? Tama ba o mali? May instances ba na tama gumawa ng pagpatay? May instances ba na sa tingin mo susuportahan mo? I want to hear your honest thoughts about this. Pero ito pa, follow-up question. Kung ikaw si Corina at nalaman mo yung ginawa ng asawa mo sa anak mo na kinitil ang sarili, ano sa tingin mo yung gagawin mo sa sitwasyon na yan? So, yun lamang po ang ating kwento para sa araw na to. Bago ako umalis, promote ko lang po yung aking TikTok at Instagram. Ito si Claro III. At ito ang aking kwento.